Madalas din bang hindi umaayon ang mga plano mo sa buhay? At pakiramdam mo ay parang nakadikit na sa'yo ang malas dahil sa hindi matapos-tapos na problema at mga suliranin na kahit anong sipag mo ay parang wala pa ring nangyayari. Pwes, baka naman hindi lang angkop ang mga bagay na nasa paligid mo para sa iyong zodiac sign. Madami sa atin ang nahuhumaling sa pag-aalaga ng mga halaman o sinasabing mga lucky plants. Ngunit alam mo bang ang bawat isang zodiac sign ay mayroong mga halamang katandem nila para ma-activate ang kanilang hatid na swerte. Kaya naman sa videong ito ay ating pag-uusapan ang mga lucky plants na kapartner ng bawat zodiac signs na dapat mong malaman at maaari mo na ring simulang alagaan para sa pagpasok ng isang bagong taon. Kaya't simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Narinig mo na ba ang tungkol sa botanical astrology? Ito ay hango sa paniniwala mula sa Vedic at Western astrology na ang bawat zodiac signs ay mayroong kaugnay at kapartner na halaman na maaaring makapagbigay ng good luck at prosperity. Ang mga halamang ito ay mayroong malalim na simbolismo at koneksyon sa bawat isa sa 12 astrological zodiacs, sapagkat ang mga ito ay mga buhay na sources of positive energy. Simulan natin sa Aries. Ang zodiac na Aries ay nire-representa ng Ram na nagtataglay ng cardinal fire sign. Bilang isang fire sign, natural sa Aries ang pagiging matapang at ang katangiang ito ay angkop at sinisimbolo ng orange orchid. Sa impluensya ng kanilang ruling planet na Mars, ang mga Aries ay natural ng pagmahal at nagpapahalaga sa relasyon. Ang matingkad na kulay ng orange orchid ay siyang salamin ng kanilang nag-aalab na elemento ng apoy. Angkop ito para sa Aries dahil pinapataas ng orange orchid ang kanilang kumpiyansa sa sarili na siyang susi para mapagtagumpayan ng Aries ang mga inaasam nito sa usaping relasyon, trabaho o kahit sa pagsubok sa isang bagong negosyo. Taurus. Ang earth sign na ito ay kinakatawan ng isang toro at pinamumunuan ng planeta ng kagandahan at pag-ibig, ang Venus. Natural sa mga Taurus ang pagiging independent at self-sufficient, kung kaya't bagay sa Taurus ang luntian at matibay na halaman gaya ng parlor palm. Ang parlor palm gaya ng Taurus ay madali lamang alagaan at lumago, at kayang mabuhay kahit sa mga harsh conditions, kapusin man sa sinag ng araw o tubig ay mabubuhay pa rin ito. Isang napakagandang simbolo para sa isang Taurus. Gaano man kadami ang dagok na hinaharap ng isang Taurus ay hindi niya ito sinusukuan. Ang pag-aalaga ng isang parlor palm ay lalong magpapaigting sa positive energy na ito at magdadala ng pangmatagalang swerte sa relasyon at prosperity. Gemini. Ang zodiac na ito ay sinisimbolo ng kambal o twins at pinamumunuan naman ng ruling planet nitong Mercury. Bilang isang air sign, likas sa mga Gemini ang pagiging matalino, masayahin, curious at sociable. Kaya ang prayer plant ang perfect lucky plant sa zodiac na ito. Gaya ng air sign, ang prayer plant ay masasabing unique at dynamic dahil sa abilidad nitong lumago at ang kakaibang mga patterns nito na salamin ng pagiging creative ng mga Gemini. Ang intrikong patterns ng prayer plant ay magdadala ng mas madaming opportunities para sa mga Gemini sa iba't ibang larangan na hindi mo aakalain. Dahil ang mga dahon ng prayer plant ay tumitiklop at tila nagdadasal tuwing gabi, ang katangiang ito ay siyang simbolismo ng pagkamababang loob ng isang Gemini. Cancer. Bilang isang water sign, perfect ang water lily plant
para sa zodiac na ito. Sinisimbolo ng crab at ginagabayan ng moon, ang zodiac na ito ay natural na peace-loving at maunawain. Ang mga lilis ay siyang kumakatawan sa peace at tranquility. Isang perpektong halaman para sa mga taong may zodiac sign na Cancer. Ang halamang ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng positive energy at nagtataboy ng negative energies sa atmosphere. Mayroong iba't ibang uri ng lilis. Ilan sa mga ito ay kayang mabuhay sa tubig na isang simbolo ng pagiging resilient ng mga Cancer. At ang iba naman gaya ng peace lily ay kayang mabuhay sa lupa na isa ring fortune plant. Leo. Ang zodiac naman na ito ay nire-representa ng leon at iniimpluwensyahan ng araw o sun. Ang matingkad at royal na itsura ng halamang bromeliad na lumalago sa mainit na lupain ay angkop sa makinang at confident na characteristics ng mga Leo. Natural sa mga Leo ang pagkakaroon ng isang captivating na aura at madalas nilang kunin ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ang makukulay na spikes at bulaklak ng bromeliad ay angkop sa kanilang personalidad. Paborito ng halamang ito ang direktang sikat ng araw at kayang mabuhay ng matagal na panahon. Ang halamang ito ayon sa Feng Shui ay simbolo ng financial success at stability, sapagkat umaabot ng ilang buwan bago malanta ang matingkad nitong bulaklak, halintulad sa success ng mga Leo. Kadalasan din itong ginagawang panregalo sa Lunar New Year sapagkat ito'y pinaniniwalaang magnet ng wealth at abundance. Virgo. Ang zodiac na ito ay isa ring earth sign at pinamumunuan ng planetang Mercury. Ang mga Virgo ay likas na systematic at attentive to detail. Kaiba sa mga Gemini, ang mga Virgo ay mayroong malalim na pagdaramdam sa kanilang emosyon. Angkop sa mga Virgo ang halamang rubber plant dahil ang halamang ito ay nagre-require ng maselang pag-aalaga at high maintenance. Dahil nag-e-enjoy ang mga Virgo na mapagtagumpayan ang mga hamon, magiging motivation ang rubber plant para sa Virgo upang palaguin at payabungin ito. Ang mga komplikadong bagay ay isang opportunity for growth para sa mga Virgo, kung kaya't sila ay praktikal sa mga desisyon sa buhay. Ang rubber plant ay magdadala ng wealth, prosperity at good luck para sa mga Virgo. At ang makikintab nitong mga dahon ayon sa Feng Shui ay simbolo ng wealth o pera. Libra, ang simbolo ng balance scale at pinamumunuan din ng planetang Venus. Angkop ang halamang monstera para sa mga Libra sapagkat nagbibigay ito ng positive energy dahil ito ay natural na symmetrical kagaya ng balance ng Libra. Natural sa mga Libra ang pagiging cozy, extroverted at friendly. Ngunit as much as possible, ay pinapanatili nilang equal ang lahat ng kanilang priorities sa buhay. Ang monstera plant ayon sa Feng Shui ay magbibigay ng good luck para sa mga Libra sapagkat ang halamang ito ay siyang simbolo ng balance sa botanical astrology. Ito rin ay mas mabilis lumago na siyang simbolo ng expansion at growth at isa ring money plant na itinuturing. Scorpio. Mahiwaga at madalas mang hindi maunawaan, ang Scorpio bilang isang water sign ay isa sa pinakamalalim mag-isip sa lahat ng 12 zodiacs. Ito ay iniimpluwensyahan naman ng ruling planet nitong Pluto. Sila ay mayroong natatanging kakayahan na kilatisin ang katauhan ng isang individual. Perfect ang halamang snake plant para sa mga Scorpio dahil sa mga complementing traits nito na match sa nasabing zodiac. Ang mga sharp leaves ng snake plant ay siyang dahilan kung bakit ito rin ay kilala sa tawag na mother-in-law's tongue. Kagaya ng snake plant, ang mga Scorpio ay mayroong straightforward na personalities at vocal, kung kaya't hindi sila natatakot na magsabi ng kanilang nararamdaman o kung may mapansin man silang mali ay agad nila itong pinopoint out.
Pumupuksa din ng mga bad energy ang mga snake plant at sinasuggest na maganda itong ipwesto sa entrance ng bahay. Sagittarius. Ang heart-shaped leaves ng tropical plant na alocasia ay appealing sa personalidad ng isang free-spirited at fire sign kagaya ng Sagittarius. Ang zodiac na ito ay iniimpluwensyahan ng ruling planet nitong Jupiter. Ang maganda at rare na alocasia ay nagre-require din ng isang magandang pag-aalaga para mabuhay at lumago. At ang mga Sagittarius ay akma sa challenge na ito sapagkat sila ay tinuturing na knowledge-seeking individuals at laging gutom sa mga bagong kaalaman. Ang alocasia ay magdadala ng good karma sa Sagittarius ayon sa Buddhist beliefs at itinuturing na protector plant laban sa bad energies. Capricorn. Pinamumunuan naman ng planet of rules and regulations ang Saturn at isa ring cardinal earth sign. Bilang isang natural overachiever at goal-getter na zodiac sign, perfect ang halamang lucky bamboo sa mga Capricorn sapagkat ito ay siyang simbolo ng success at growth ayon sa botanical astrology. Ang lucky bamboo ay kayang mabuhay sa tubig man o lupa at isa sa katangian nito ay ang patuloy na paglago at flexibility. Ang mga Capricorn ay siyang itinuturing na hardest workers sa lahat ng zodiac signs. Natural sa kanila ang pagiging ambitious, determined, and strong. Hindi sila madaling sumuko sa mga problema, kagaya ng lucky bamboo na kayang mabuhay sa anumang environment. Ito ay isang perfect lucky plant para sa mga Capricorns. Aquarius. Ang air sign na ito ay sumisimbolo sa innovation at pinamumunuan ng ruling planet nitong Uranus. Revolutionary ang pananaw ng Aquarius at siyang itinuturing na most progressive sa lahat ng zodiac signs. Perfect ang fast-growing money plant para sa Aquarius dahil ito ay siyang simbolo din ng progress at nakakapag-attract ng wealth. Ang mabilis na paglago ng money plant ay siyang naiuugnay sa mabilis na pag-arangkada ng karir ng mga Aquarius sa trabaho man o sa usaping negosyo. Pisces. Sinisimbolo naman ng dalawang isdang lumalangoy sa opposite direction ang zodiac na Pisces. Natural sa mga Pisces ang pagiging compassionate at wise sa buhay. Ang halamang spider plant ay perfect match para sa Pisces. Ang spider plant ayon sa Feng Shui ay pinaniniwala ang nagdadala ng fortune at sumisimbolo sa fertility, good energy at prosperity, kung kaya't mainam din itong isang halaman para sa mga Pisces na babae o lalaki na nahihirapang magkaanak. Ang mga mahaba nitong dahon na nakaturok sa iba't ibang direksyon ay pinaniniwalaan ding nagkakalat ng mga positive energies at nakakapag-boost ng imaginative characteristics ng mga Pisces. Ngayong alam na natin kung aling halaman ang maaaring magdala ng swerte at kasiyahan sa ating mga buhay na angkop sa ating mga zodiac signs, ating pakatandaan na ang mga ito ay gabay lamang at ayon sa paniniwalang Feng Shui at botanical astrology. Ito ay base sa matandang kultura na nagpasalin-salin na sa ating mga henerasyon. Wala namang mawawala at masama kung susundin natin ang mga ito. Basta ang mahalaga ay dapat ang swerte ay samahan natin ng sipag, tiyaga at pananampalataya sa Diyos. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.